Ngayong gabi nga ay nautusan ako ng boardmate kong lalaki na lutuin nga raw tong gulay na nabili niya. May duty kasi ngayon yung ka-boardmate ko kaya nag-request siyang lutuin ko daw nga ito. Bilang mabait naman akong ka-boardmate niya kaya for the go. Inisip ko na lang na makakalibre din naman ako ng pagkain kaya lulutuin ko nga ito ngayon. Alam niyo ba yung ka-boardmate ko ang lalaki dito ay napakalakas nga niyang kumain. May kwento ko nga sa inyo na madalas talaga nauubusan ako ng pagkain dahil sa kanya. Minsan kasi kapag nagsasabay nga kaming maghapunan ng ka-boardmate ko, nagtitira talaga ako ng ulam para pang midnight snack ko nga. Nang sa ganun na may tumaba na nga rin ako. Nako, matingayan na lang ako pagtingin ko sa lamesa na wala na yung ulam. Yun pala ay kinain na nga niya. Wala rin naman akong ibang papasangin lang dahil siya lang din naman yung ka-boardmate ko dito. Minsan nga, ninanais ko na lang sana wala na lang akong ka-boardmate. Ang hirap pala talaga kapag may ka-boardmate kang lalaki tapos malakas pang kumain. Kagagawan niya talaga ito kung bakit niya ako umiiyak ngayon. Hindi ko lubos maisip na hindi na tuloy ako nakakapag-midnight snack dahil inuubos niya yung ulam kong tinitira. Grabe talaga yung ka-boardmate kong lalaki, ang sama niya. Tapos ang takaw pa. Di mo nga rin talaga mahahalata na matakaw nga yung ka-boardmate ko dahil mataba siya. Ganun pa man, pinapasaylo ko pa rin nga siya kahit siya ay matakaw. Mukhang hindi nga titipirin sa karne itong kanyang biniling gulay dahil valor 108 pesos nga ito. O diba may presyo pa talaga. 2 piraso nga nitong pork chop ay nagkakahalagang 108 pesos. Sabi nga ng ka-boardmate ko kanina, sarapan ko daw yung pagkakaluto. Pero naiisip ko, naiinis ako sa kanya dahil pinagluto nga niya ako ngayon. Di ko alam kung sasarap ba to dahil naiinis ako sa kanya. Pero yun na nga, naisip ko, makakalibre pala ako for today's video kaya for the go. Kaya naman hindi na talaga ako malungkot. At may pasayaw-sayaw pa nga akong nalalaman para sa ganun ay lumami naman itong aking niluluto. Di ko nga namalayan na itong lighter pala na mahaba ay nalubog na sa tubig. Kaya ayan, tinatry-try ko kung aandar pa ba. Niluto ko na nga itong mataba kong ka-boardmate na lalaki. Ay, hindi pala. Yung karne pala. Nilagyan ko na nga rin ng oil dahil nainip ako, hindi pa kasi lumabas yung kanyang taba. Di na kasi ako magsasaba sa ka-boardmate kong lalaki na ganito nga yung ginawa ko sa taba. Magsusolo nga lang akong kakain nito mamaya habang siya nasa duty pa nga. Napaso pa nga ako dahil sa aking pagluluto ngayon. Buti na nga lang at sa kamay ko nga lang tumalsik yung mantika. Naku, kung sa mukha ako, naku. Natagam pa naman ako sa nangyari sa akin dati dahil minsan nang natalsikan itong mukha ko ng oil. Hinaon ko na nga rin yung taba ng karne. Tapos ay ginisa ko na nga itong bombay. Naalala ko na meron pa nga palang karne na kailangan ko pang iprito. Kaya eto, kinuha ko na ulit itong mga bombay. Hays, nakalimutan ko patuloy kung ano nga pagkakasunod-sunod nitong pagluluto. Hayaan nyo na nga pala yung buto dahil hindi ko na kayang hiwain niya ng kutsilyo. Yung ka-boardmate ko kasing lalaki, hindi niya binairan itong kutsilyo namin dito. Dali-dali ko na nga kinain itong pinirito kong taba habang wala pa nga yung aking ka-boardmate. Mahirap na, baka maubusan na naman niya ako mamaya. Kaya hindi ko yun ihahain sa kanya at uubusin ko na nga ngayon. Finally, malapit na nga ring maluto itong aking niluluto. Natimplahan ko na nga rin pala ito at mukhang masarap rin naman. Kaya paniguradong magugustuhan ito ng aking ka-boardmate na lalaki. Pero nung pagtingin ko nga dito sa rice cooker namin ay nakalimutan ko palang magsaing. Lagot ako ng ka-boardmate kong lalaki kapag pagdating niya ay wala pang kanin. Kanin is life pa naman yun kaya dali-dali na akong nagsaing. Mahirap na, baka paalisin pa niya ako dito sa apartment. Nakatakang na nga rin pala ako ng kanin, kaya inasikaso ko na itong mga hugasin dito. Dali-dali nga akong naghugas para ako'y makakain na. Nagugusla na rin kasi talaga ako ng mga time na to. Kaya eto, hindi tan talaga ako nagpatumpik-tumpik pa at kumain na nga ako. Dinamihan ko na nga rin ang pagsandok ng ulam nang hindi alam ng ka-boardmate kong lalaki. Hindi naman halatang nagugusla talaga ako ng mga time na to. Bahaw nga pala yung kinakain ko ngayon at konti nga lang ito, kaya paniguradong mabibitin ako dito sa kanin. Kaya sasabihin ko na lang sa ka-boardmate ko mamaya pagdating niya na hindi pa pala ako kumain. Para sa ganun ay makasabayan ko pa rin nga siyang kumain. At saka para na rin pangalawang beses ko na nga makakain mamaya. O diba, ang galing ko talaga, mindset ba, mindset? Binibilisan ko na nga rin ang pagkain para hindi niya ako mabulyaso. At pagkatapos ko nga kumain ay sobrang nabusog talaga ako. Nang mga time na to, hindi pa nga rin pala nakakarating yung ka-boardmate kong lalaki. Di bali na, ang importante ay nakakain na nga ako. Pagdating niya mamaya, tapos sinabi niyang nakakain na ba ako, sasabihin kong hindi pa. Trinabaho ko na nga itong dapat kong trabahuin ngayon para ako'y magugusla na naman nga mamaya at para ako'y makakain na naman nga mamaya. Syarog, dili ko manambok aning trabaho. Bago nga pala ang araw na to ay nagpicture kasi ako ng mga benta at binenta ko na nga sa online. Kaya ngayon pinapack ko na nga yung mga pa-orders para kinabukasan ay ma-deliver na nga ito ng ka-boardmate kong lalaki. Syempre, uutusan ko rin siya, no? Hindi naman pwedeng ako lang yung utusan niya, dapat ako rin mag-utos sa kanya. Mabait din naman yung ka-boardmate kong lalaki kaya paniguradong susunod nga yun. Matakaw nga lang talaga.
Pero ayos lang, ang importante nga ay mahalaga. Laking pasasalamat ko ngayon dahil ang dami ko nga rin talagang nabenta. Di na nga rin ako nakapag-video at dumating nga pala yung ka-boardmate ko ng alas 10 ng gabi. Pagdating nga niya, kumain na rin siya kaagad at inubos niya lahat ng ulam. Amore to mga kaukay, please like and follow. Grabe, sobrang effective talaga tong BioFresh soap na gamit namin. With glutathione and papaya extract na nga rin pala ito, kaya nakakapagpaputi talaga siya ng skin. Pwede nga itong gamiting sabon sa ating mukha, pati na rin sa ating buong katawan. Proven and tested ko na nga ito, kaya highly recommended ko ito para sa inyo. Ang BioFresh soap nga pala ay mabibili sa Metro Surigao, Rose Pharmacy, Palma Store at sa mga piling tindahan. Oops, isa pa. Oops, natalo tayo. Ito times 2 lang natin yan. Wala tayong problema dyan. Times 2 lang. Normal lang, matalo tayo. Oh, di ba? Yung 400 natin ay naging 800 na. Oh, kaya nakadaling manalo dito. Siyempre, di tayo titigil at magbibet tayo ulit. Gagawin natin 200 ulit yan. Oh, ikaw naman muna. Nga. Sige pa. Sige pa, pindot ka lang. 4 na beses. Oh, sige pa. Oh! O, di ba? Naging 400 naman yung 200 natin. Siyempre, i-withdraw na kagad natin yan. Tapos, bet tayo ulit. 200 again. Oh. Oops. Panalo na naman tayo. Di tayo titigil. Magbibet tayo ulit. 200 ulit. Oh. At dahil natalo yan, gagawin natin yung, sige, gagawin natin yung 800 ngayon. 800. Oops. Natatakot. O, di ba? Yung 800 natin kanina ay naging 1,600 na. O, di ba? San ka pa? Dahil dito sa Philboss ay makakabili na ako ng panty. O, di ba? Minimum 100 pesos nga lang pala ay pwede ka nang makapag-recharge. At kapag gusto mo namang i-withdraw ang iyong napanalunan, click mo lang yung withdraw, lagay mo lang iyong amount na gusto mong i-withdraw, password, at saka ang iyong GCash number. Ganun lang talaga kadaling manalo dito sa PH Albas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Maglaro na rin kayo. Pero paalala lang, bawal ito sa mga bata.